Uh, Lord, Father God, humihingi po kami sa inyo ng kaalaman ngayong gabing ito para po sa business presentation namin. Naway lahat po ng mapag-usapan namin ay matutunan namin lahat. Ah, In Jesus' Manapon. name, amen. So good day and welcome everyone. So this is our company business presentation, Pure Solution. Yan. So I would like you to meet our management team headed by our chairman, si Sir Teddy Abdul Jr. and yours truly, the president, and of course, si Ma'am Cheryl Miguel, our general manager. Yan. So sino ba kami? What about us? What is Pure Solution all about? So Pure Solution is where innovation meets purpose. Okay. So we redefine the trading landscape by offering, ano bang ino-offer natin? Itong sustainable energy technologies that make a real difference. And lastly, our flagship innovation, ito nga yung Pure Solution Energy Saving Unit. It is designed to cut energy waste and improve energy efficiency. Okay. So, ito yung mission natin, to build a smarter, greener future by providing efficient, reliable, and sustainable technologies for modern industries. And as far as legalities and compliances, so right now, ito muna yung meron tayo ngayon, DTI. Pero sabi naman ni Chairman, yung ibang mga once makuha niya na, ilalagay natin yan dito sa presentation. And as far as compliance, ito nagko-comply tayo sa laws and regulation dito sa Republic Act 11285. It's an act institutionalizing energy efficiency and conservation, enhancing the efficient use of energy and granting incentives to energy efficiency and conservation projects. So yan. And ano ba yung mga priorities natin? Bakit meron tayong Pure Solution? Unang-una, we want to be the market leader by leading through quality and reliability. Of course, yung innovation and sustainability, we drive advanced eco-friendly and energy efficient solutions. And of course, dahil meron tayong mga produkto, meron tayong mga customers. So gusto natin yung satisfaction nila through earning their trust, through consistency and excellent service. And lastly, yung social responsibility natin, wherein we promote sustainability and community well-being. Okay. So, ano ba yung business objective ng Pure Solution? Of course, definitely we want to help homes and businesses save 10 to 20% on electricity every month through smart, sustainable technology. At yan yung pag-uusapan natin. Ano ba yung mga current problem sa panahon natin ngayon? Yan yun, no? Yung electric cost, pataas ng pataas every year. Yung marami daw mga homes and businesses suffer from energy wastage, yung energy inefficiency leaders to higher leads yan, to higher monthly expenses and growing needs for greener and most sustainable practices. Yan yung problema. So kung may problema, dapat may solusyon. Ano ba yung solusyon? Yan. Ito yung ating energy saving units. Yan yung solusyon sa problema. So, ano ba to? Itong energy saving unit natin, a cutting edge device engineered to what? To improve efficiency in energy consumption, to reduce operational and monthly electricity costs, to stabilize current and voltage fluctuations, optimize electrical performance, and maganda dito, this is suitable for homes, SMEs, and commercial establishments. Yan. So, ano bang benefit nito sa mga client na magpo-purchase or gagawa o kukuha nitong produkto natin? Unang-una, yun nga, it will give them 10 to 20% average monthly energy savings, longer lifespan of appliances and machines, safer and more stable electrical system, immediate ROI through reduced power bills, and of course, eco-friendly and aligned with global sustainability goals. So yan yung benefit ng mga kliyente. So ano ba yung feature ng ating produkto? Yan, so isa-isahin natin. Ang maganda dito, meron tong parallel connection with main breaker. Kasi hindi to hindi to makakasunog or makakasabog ng kung ano man, okay? Wala tayong
work stoppage kasi meron tayong automatic shut off. And wala tong masyadong maintenance. Bakit? Kasi wala tong moving parts. And of course, compact design, it has its own main breaker and custom design to fill all applications. Yan. So ano ba yung specs ng ating produkto? Yan. So ito yung highest kilowatt saving percentage. So ito yung mga residential package natin. Okay? Kung ang billing mo is 1,000 to 5,000, ito yung machine or ito yung unit na makikita mo or pwede mong bilhin sa atin. Okay? Lakihan ko lang. Ayan, yan siya. Ayan. So, yan. Makikita nyo dito, nandun sa sticker natin, yan yung up to 5,000 bill. Okay? So, yung pangalawa naman, ito yung commercial package. Okay? Kung saan ang billing mo 6,001 to 20,000. So, lakihan uli natin. So, yan. Makikita nyo dyan sa sticker. So, kung ang billing mo 6,000 to 20,000, yan po yan. Okay? So, straightforward lang. Dalawang units lang yung ating ibibenta dito. Okay? Yan. So, ito yung video ng ating... Hi sir, good afternoon. Pag red po, yan po yung residential. Tapos 5,000 bill, nandito po. Makita yan. Pag green po, yan po yung commercial. O yan. Yan, tapos 6,000 to 20,000 bill. So, napakadali. Kapag red, residential. Pag green, commercial. Yan. So, ang tanong, why choose solar if you can have our energy saving units? Tama? So, ano yung sagot dyan? So, dahil innovative, eco-friendly, and energy efficient solution for your everyday needs. Sabi nga, makakatipid ka ng 10 to 20%. It can also reduce on carbon footprint and improves power factor and system efficiency, support ESG goals and environmental compliances. So, in summary, we can save, we can protect, we are efficient, compliant tayo, and sustainable tayo. So, tapos na, ganun lang. So, ano ba tong frequently asked question? Unang-una, are we stealing from electric cooperative? Sagot, hindi, because we are installing our units after our main breaker. Ano ba itsura niyan? Ayan, nakikita niyo po sa picture from main breaker, magkakaroon ng sariling circuit breaker yung ating pure solution at yan. So, hindi tayo nagnanakaw kasi papasok muna sa yung kuryente sa main breaker ng bahay or commercial, doon natin idudugtong yung ating energy saving unit. Okay? Yan. Pangalawang question, how does our energy saving units save us on electricity cost? So, sagot, our energy saving units eliminate the excess current, smooth power fluctuations, protect your electronics, ensures reliable performance, and helps saves energy. Okay? So, straightforward. So, ano ba itong nakikita natin dito? Ito po ay oscilloscope. Ano ba yung oscilloscope? Yeah, sabi ni Google, ginagamit yan to visualize and analyze electrical signals by graphing voltage as it varies over time. So, ginagamit nila engineer yan. Okay? So, ganito lang yan. Napakasimple. With oscilloscope na mamonitor any excess current. Sabihin natin yan yung graph. Okay? So, yan yung current. So, anything na lumalampas sa guhit, yan yung excess. Okay? So, yan. So, using our energy saving unit, we can stabilize, filter any excess current. So, pag meron tayong ganyang unit natin, yan, nawawala yung excess current at yan yung, yan, nakokorek, yung sine wave, yan. So, yan yung natitipid natin, yung excess kanina, yan yung yan yung 10 to 20% na masisave natin. Okay? Ayan. So, ito po siya. So, again, correct me mamaya, engineer, no? Kapag meron tayong ganitong energy saving unit, kapag nag-brown out at bumalik uli ang kuryente, nahaharmonize ng unit natin at yung spike, yung taas ng kuryente, nahaharmonize niya. Okay? Yan. Yon. So again, our device patented electronic component. So yan po siya. Ayan, nagpakita na yung zoom. In 10 minutes daw, mawawala na ako. Okay? Yan po siya. Yon. So feedback and reviews. So ito po yung mga nakikita nyong billing, actual billing ng mga kliyente before and after. Yan. So yan siya, mga before and after. Yan yung mga kliyente natin. Yan, okay? So yan, so ito po, yan yung dati niyang billing and then bumaba ng ganyan, magkano sinave, 67 or 8.28%. So ano pa? Ito.
Ayan. So, dati 854 sa 1,000. So, yung first billing naging 430, nakasave ng 424, 49.66%. Another 600, naging 416,000 na lang, nakatipid ng 183 or 30.66% percentage. At ito po yung sum of our clients na na-installan ni Ma'am Kyle. So ito yung billing nito, 854,000. Yung first billing naging 430. Yan po yung na-save. Yan, second billing, yan yung na-save. And third billing, yan yung na-save. Kung i-average natin, 41.28%. Ito pa, 1 million plus ang billing before the installation. After installation, naging 785 na lang. Nakatipid ng 249 or 24.11%. Yan. And these are just some of the clients na na-installan na ng ating mga unit. Okay. Yan. Alright. So actually, dyan na po. Ang bilis lang natin. So hindi na natin muna pag-uusapan yung compensation plan. Okay? So ito yung mga some of the Good afternoon everyone. So namin diri sa Hotel ni Governor Tamayo. So ang bill ni Governor is 300,000 and we are planning to install our energy power saving device. So Governor, thank you so much sa trust. yan. Okay, good afternoon. Dito kami ngayon sa Santa Margarita, Samar. So kasama namin si Engineer Eduardo and Engineer Faisal. Tagalana pala si Engineer, so napaka-small. Start na. Hello, good afternoon. Nandito kami sa Damalario Ice Plant and harap po yung owner. So ngayon, yung bill na ni ma'am nung inisula namin is 600,000. Tapos ang nag-iso pa nila yung ano yun, no? 400. So dito from 600 naging 200. And then ito, pinsan ni Manny Pacquiao. Hello, good evening. Namin din sa balay ni ma'am. First kasi ni Senator Manny Pacquiao. So salamat kay ma'am nakagyan. Tapos si kagawad, homo. So mo ni plano na mo ni kagawad pag okay siya. So diretso mo sigbit ug ma'am na kay mayor na tagwis mayor ani kagawad. Yon. And ito rin. So yan yung billing before, yan ang after. So yan yung mga natipid nila in terms of percentage. Yan. Okay. South Cotabato. So again, we have engineers who will install. So how to start? So yan lang yan. So dalawa lang yung package natin. Home Saver, 7998. Magkakaroon ka. Anong kasama nito? 1 unit residential package. May website ka. At ito yung daily earning cap natin para sa Home Saver. At sa commercial naman, ito yon 12,998. Again, itong mga amount na to, hindi kasama dito yung breaker and installation cost. Alright? So, ganyan lang muna po tayo. Stop sharing ko na muna. Thank you very much. Yan. So, any questions so far? Siguro. Yan. So, before magsalita si engineer, kilala ni Ma'am Kyle, yung ating special guest na si Sir Engineer Roger. Sige, Ma'am Kyle, paki-introduce nga po si Engineer Roger. Okay, good evening everyone. So gusto ko lang ipakilala yung si Engineer Roger. Hindi po basta-basta kinidnap ko lang talaga to kasi magkasama kami kanina doon sa isang ano namin. Actually, yung mga hinahandle lang talaga ni engineer is mga industrial. Pero nag-trial sila last year ng siguro 30 amperes lahat yun. 6 months sila nag-trial bago namin sila napa-oo. And sila talaga yung nag-contact sa amin na ay maganda pala talaga yung device. So, i-introduce ko po si engineer. Hindi po siya bastang engineer lang. Isa po siyang registered licensed electrical engineer. Si Engineer Roger. Engineer? Yan, welcome engineer. Yes po, magandang gabi po sa lahat, Ma'am Kyle, kay Sir Fred o sa lahat na nakikinig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, Welcome po sa ating lahat. Yan. So, engineer, ano bang nabanggit kasi ni Ma'am Kyle, ano bang experience mo sa ating unit? Can you give us some testimonial po? Yes po, yung una, ang experience namin, yung ini-explain mo kanina, yung unang-una yung 30 amperes, yung bill na 5,000 below o 1,000 to 5,000.
Tama yun. Very effective yun or efficient. Kasi nakakabit ko dito yun sa bahay ko. Wow. Yung bill ko Ilang years na po is nakakabit yan, engineer, sa bahay nyo? mga almost ano na, mga 7 months. And kumusta po? Talaga bang nakatipid? Yes po, talaga nakatipid. Yung bill ko is 4 yung walang device. Ngayon, naging ano na lang siya, 2423. Wow, nice, nice. Very nice. Totoo yun. Totoo yun. Tapos yung mini-span ko, kinabitan ko ng 60. Okay. Tapos, hindi lang continuous, pero yung nakapulod kami, yung bill namin na 17, naging ano na lang, naging 12,000. Wow. Yung 60 amperes natin. Laki nun, 5,000, So, sir. opo, ang galing mag-present si Sir Freddy. Tama yung sinabi niya. Tama talaga yan. Very effective. Tama yun. Yung ano niya, yung function talaga niya, kasi kinaano ko yung sa equation natin sa engineering, talagang totoo yan yung sinabi mo. Mayroong mag-spike, yung sa sine wave niya, at saka yung ano, yung correction factor talaga yung device natin. Yan. So, grabe, no? So, ako, hindi naman po ako engineer, pero kahit pa paano, kakapresent ko nito, nalalaman ko. And of course, pag meron tayong mga guest na mga katulad nyo, na nava-validate talaga na yung pinipresent natin is totoo. Hindi tayo, Yes, totoo yun. hindi natin Totoo niloloko po. ang tao kasi totoo namang yung using our energy saving unit, talagang nakokorek niya. Tapos yung mga excess current nawawala kasi nahaharmonize Yes po. ng ating unit. Tama po? Tama po. Kasi yung gusto ng device natin, from the source, galing ng, ano, kung anong tawag, Meralco, halimbawa. Pag deliver na yung kuryente paputungo sa ating bahay, ang gusto ng, ano, ng electricity natin is, kaya niya i-handle ng 100%. Pero dahil malayo man, so ano siya, yung conductor natin, magkikreate yan siya sa distance. Tapos yung core loss niya, yung mga init. Tapos yung system loss, papunta sa ibang mga appliance. Kaya 100% naging 70-80 na lang. Wow. Power factor. Yun. So pagkabit natin ng device, iakyat niya dahan-dahan yan, gadoli yung ano natin, yung device. Okay, nice, nice. Engineer, kayo ba sinubukan nyo bang buksan yung ating unit para makita kung ano ba yung laman niyan? Kasi meron po ako, tinanggal ko lang sa presentation, meron kasi sa mga online shopping ngayon na may nabibiling mga plug-in. Mga plug-in na Yes po. yung binili mo daw na plug-in, makakatipid ng kuryente. And yung mga nakabili sa TikTok, binuksan nila, ilaw lang yun, nandoon, at saka konting, di ko alam, capacitor pa yun, na hindi naman daw talaga nakakapagpatipid ng elektrisidad. So, wag po kayong bumili sa mga ganon kasi hindi naman talaga totoo. Pero hindi namin kayo pinipigilan kung gusto nyo pa rin bumili kayo. Pero hindi po talaga kasi maraming patotoo, marami na rin Yes po. testimony na hindi naman talaga nakakatipid ng kuryente yung mga plug-in na nakikita natin sa mga online stores. Yes po, hindi talaga nakatipid yan. Mayroong nagbinta, yung kasama ko rin na engineer. 1.5 ang bili niya, hindi nakatipid. Talaga, totoo yan. Grabe, no? Yung sa atin, talagang totoo talaga yan. Yung kayong Sir Ted, totoo talaga yan. Yes. Engineer question engineer. Kasi Okay. wala naman talagang perfect minsan, 'di ba? Kasi sa tagal ko rin medyo alam mo naman kahit papaano may experience na ako sa device. Bakit may mga scenario na hindi nakaka-save minsan yung device? Anong pinaka main reason nun? Baka kasi syempre hindi naman natin sabi na 100% yung device. Ano yung mga dahilan? Kasi maganda naman talaga yung device natin. Pero minsan, bakit may mga clients na hindi bumababa yung bill nila? So anong pinaka-dahilan nun? Okay. Magandang tanong yan, magandang tanong. Sasabihin ko lang ha, yung device natin, kung hindi magsabi yung totoo yung kliyente natin, sumubra yung ano niya, yung running hours, yung consumption. Kaya hindi yan siya nakatipid. Sumubra yung consumption niya ng running hours talaga. Halimbawa, yung aircon niya, dati niyang ginagamit is
ano lang, 6 hours. Naging 12 hours ng ano niya, consumption. Do hindi na compatible yung device natin. Ganon. So, ibig sabihin, kasi kaya tayo naglalagay nitong device natin, base lang sa normal na paggamit natin ng kuryente. Kumbaga, kung dati, Yes po. yung Yes sinasabi po. ni engineer, kung dati nagsi 6 hours lang tayo, ngayon dapat ganun lang din yung consumption natin pag kinabitan Yes ng po. tayo. Kasi meron din pong experience na nung hindi pa kinakabitan ng unit, di okay. Nung kinabitan ng unit, sabi niya sa kapitbahay, sige dito mo na ikabit yung welding mo. So tapos Yes po. nagreklamo, "O, hindi mo na ako nakatipid. Eh dati naman wala kang welding. Eh ngayon dahil Oh. hindi po, merong mentality. Tsaka may dagdag lang din ano, no? Yeah, meron Nagdagdag ng load. Yeah, may dagdag. Meron kasi tayong mentality. Ay, Yung may mentality kasi ang tao, oy kinabitan ako ng energy saving unit. O sige, gagamit ako ng 1 to sawang kuryente. Hindi po ganon. So, Oh. ang ina-advise lang natin kung ano yung konsumo mo, kung paano mo ginagamit yung dati mong mga appliances. So, pag kinabitan ka namin, dapat ganun lang din. Kasi doon natin makikita Yes. kung nakasave tayo. Tama po, engineer? Yes. Tama yon. Tama yon, Sir Ferdy. Tama yon. Tama. Yon. So again, no, hindi porket kinabitan tayo ng energy saving unit magdadagdag na tayo ng appliances o dadagdagan natin yung paggamit ng aircon. Hindi po ganon. Yes. Kung Hindi po ano ganon. lang yung usual, yung dati mong ginagamit na mga appliances, ganun lang din. At doon natin makikita kung makakatipid tayo ng 10 to 20%. And based nga sa aking presentation, merong pang lumalampas ng 20% pero ayaw nating sabihin yon. Mas maganda na tayo mag-present ng under pero in actual pwedeng umover doon sa pinipresent natin. Mas okay yon. Yes. Kaysa yung, Oo, mas okay yon. kaysa yung nag-over promise tayo, under deliver ika nga. Okay nga. Yes po. Yes po. Galing, Sir Ferd. Sir Ferd, galing mo talaga may dagdag mag-explain. ako. May dagdag pala ako for dagdag knowledge lang to sa device natin pala. Yung sinabi ni engineer kanina, doon kami sa ice plant, dapat pala pag hindi ginagamit yung kuryente, dapat pinapatay din pala natin yung device. Tama ba, engineer? Yes, tama po yun. Tama po yun. Ano explanation yun, engineer? Halimbawa, dapat alam natin yung pagkabit natin ng device, halimbawa sa atin yung industrial, yung operasyon niya dapat malaman natin. Halimbawa yung na-experience natin, yung sinabi nila yung galingan, anong tawag yon? Yung sa mais, galingan ng mais? Milling rice? Ano ba yan? Milling rice? Oo. Yeah, milling. Yun ba yun? Yun ba yun? Kinabitan natin ng device na sa maximum niyang capacity. Tapos, yung operasyon pala niya, alternate. Ngayon nga week, tumakbo yung makina niya. Pagka sunod na week, hindi tumakbo. So, mangyari yun, mag-divert yung consumption niya. Instead na mag-save siya yung device natin, yun ang ikonsumo. Yun yung dagdag na knowledge natin. Na dapat pala, walang production, ino-off din yung device. Yes. Ganun pala yung device. Tama. So sa mga leader, si Coach Dan, Coach Roldan, si Coach Rime, baka may mga tanong kayo, Coach. Dagdag lang ako ng tanong. Oo. Yes. Regarding sa device natin, gaano ba katibay yung device natin? I mean, gaano siya tatagal na papakinabangan ng residentials? Ilang taon ba yung aabot? Okay. Ang lifespan po ng device natin is 15 years. Yes. 2 years warranty tayo. So, ganun kaganda kasi natin, kung ganun yung price ng device natin, kung nakakasave tayo, sabihin natin 10 to 20%, 1 year or 2 years, bawi na yung ROI natin. Doon tayo sa humble presentation, pero kung minsan kasi nangyayari, pumapalo ng 30 to 40% yung savings ng device. So, doon na lang tayo sa realidad. So, bonus na lang talaga pag nagganon. So, wala pang, kung 30 to 40%, wala pang 1 year, bawi na yung ROI. So, ang the rest nun is yung savings na lang natin. So, ganun po katibay yung device po natin. Ang kaganda. Oo. Ay, dagdag ko lang din. Kasi dito sa amin, sa Samar, para kaming
series light. On and off talaga, literal. So, dahil nga, yung kuryente namin nanggagaling pang Cebu, yung sobra-sobra na lang yung napupunta sa amin, low voltage pa actually. Kaya hindi talaga makontrol yung nagpo-provide ng electricity sa amin, yung cooperative ng Eastern Samar, talagang nagpapatay-patay talaga siya lagi. Ang meron kasi dito ng nagbebenta ng mga device at isa na doon, yung kapatid ko mismo, nakabili sila. Siguro mga 6,000 yung bili nila. Kaya lang, umabot lang ng 6 months at sumabog. Literal na pumutok kasi nakita nila na nangamoy. So, hindi ang ano nila, baka siguro, yun nga, dahil talaga yung ilaw talaga namin dito is unstable talaga. Napaka-unstable niya. So, yung device ba natin, kaya bang i-handle yung ganong, kumbaga, ganong kalala ng sitwasyon namin dito? Kasi, Okay. ano talaga on and off talaga, talagang maraming nasisira dito. Kasi, yun, ang kinatatakutan ko lang kasi, yung masira ba, yung device, na baka 6 months lang umabot, 1 year lang umabot, dahil nga doon din sa ano namin dito, sitwasyon. Okay. So, Before si engineer siguro magdadagdag about dun sa ano, sa experience ko lang po siya kasi may client po ako sa Samar. And then yung Okay. device po namin, mag-1 year na rin po sa kanila. So, kaya nga meron tayong sariling circuit breaker para sa device natin. Kasi pag once na kung ano mangyari doon sa kuryente or something na ano siya, magta-trick off lang siya. So, safe yung device natin. okay. Maganda. Yes po. So, Oo. baka maidagdag po si engineer dyan. Yun lang ang alam ko siya kasi based lang sa experience. So, kaya lahat ng device natin kailangan talaga meron siyang sariling circuit breaker for the safety of our device. Or mayroon ba doon sa device natin parang fuse na pag yung fuse na yon, pag kunyari may biglang pasok ng kuryente, yun lang maapektuhan tapos papalitan na lang, meron bang ganon o wala? Engineer, tayo na po Yes po, maganda yan. Okay. Dito sa amin yung industrial mayroong fuse, pero sinadjust ko ni yung sa manufacturer na mabuti wala na lang fuse kay baka mag-open siya, di na mag-save siya. Kaya direct na lang kasi mayroon man tayong breaker kung baka sakaling mayroong short circuit o anong mangyari, magti-trip na yung circuit breaker niya. Tapos yung sinabi na low voltage yung sa Amar, Opo. ang tanong ko lang yon, ilang voltage ba yung naglo-low voltage? Basta hindi kami umaabot ng saktong voltahe kasi although wala kasi akong idea kung gaano kababa. Pero talagang by the way, para lang makita kung saan kami parte ng Samar, 3 kasi yung Samar. Yung ice plant na nalagyan nila nila Coach Kyle, walang problema doon kasi stable sa kanila. Iba yung source din nila doon eh. So kami lang yung talagang Eastern Samar lang. In fact, yung Eastern Samar nga, hati pa eh. Kalahati, ibang source, kalahati, ibang source. Ngayon, dito sa amin mismo, yun yung talagang malala. Yung bakit ko nasabing naglo-low voltage kasi unang-una yung electric fan bumabagal talaga literal. Pati yung ref, yung aircon, nanginginig yan. So talagang yun. So lagi kaming ganyan. Ang tanong ko, pati ba yung paglo-low voltage ay ma-regulate ba? Makakatulong ba yung device natin? Yes po, magandang tanong yan. Katulad yan ng kliyente kami kanina, nagtatanong din. Sir, yung device natin hindi yun kaya magre-regulate yan. Hindi yun pang low or high voltage regulator yan. Hindi yung voltage regulator. Ang lang yan niya, kung fix yung voltahe niya, kung 220, iko-correct na yung power factor. Ang niya, yung power factor, iakyat niya para hindi yung uminit yung wire. Kung mag-low voltage sila, hindi na kaya yan sa device natin na iakyat niya. Okay. Oo. Para klaro lang kung ano man. Pero Yes po. paano mapoproteksyonan yung mga appliances natin kung ganito yung kuryente namin dito? Kumbaga, bababa, tataas.
Okay. Magandang tanong din. Ang magandang gawin niya kung ilang load yung nasa loob ng bahay mo, halimbawa abot yun ng 500 watts, magbili kayo ng